Hi everyone, it's me Krishna and welcome to another episode of the Lightroom podcast. This podcast is not about entertainment, but this podcast is a conversation that points everything to Jesus. We really want to make Jesus known through this platform, and recently na-receive ko man ng mga feedbacks ninyo, mga comments ninyo, and na-bless gid ko because naka-import ko or naka-help ko sa inyong relationship kay Lord. And not just that, we wanna really help people find their way back to God. We want to encourage people to surrender their lives to Jesus and have that personal and intimate relationship with Jesus, because Jesus is real, He loves you, and I am a living testimony nga kaya ni Lord magbag-o sang kabuhi. So yeah, for this episode, I'm so excited because I'm going to have a conversation with someone. Wala gid ko interaction sa iya before. I've known him sa sa mga mutual friends ko, and kilala ko siya as one of the former business owner man sang bar sa Coronadal. And last December, God has impressed in my heart that I'm going to have a conversation with him. Gi-chat ko siya, and then gladly he responded. So here he is. So let's welcome Mr. Clint John Pendon, also known as the former owner of Roadway Cafe and Bar in Coronadal City. Hi, Clint. Hi, Krish. So thank you, Clint, sa pag-respond man or sa pag-accept man sang invitation ko to have a conversation with you. Anyway, kumusta ka, Clint? Ari, Kumusta ang day mo? subong kami training sa mga bata sa aga. And then, subong afternoon, ara kita podcast. Syempre, daw, hindi ko balaan kung ano ma-feel ko kay daw. First time naman mag-talk. I mean, talk gid nga dito. Pero I think second time na kami nag-meet. Ako na-amaze man ko, Clint, kay grabe man ang pag-change ni Lord. Super. Sa imo. Nakitaan ko, balan ko nga owner ka sa isa ka bar. Pero ma-notice ko sa Facebook na iba na lagi ng post niya, iba ng niya lagi. So, dito ko na-notice ko ba. But before kita go deeper dira, Clint, can you tell us kung ano ang life mo before mo nakilala si Jesus? Okay, so ako si Clint Pendon. Mga friends ko yung tawag ko nga Noe Gid ang tawag na sa akin. And then, before, nag-graduate ko sa Davao Ateneo. And then, sang college ko, gid ko ng party goer gid ko. Oo, nakibot guro ko sa culture, sa city life. Oo, sa city life nga nang walking distance ng sa amon ang bar sa ako niya ginastayhan. Na-happy ko kay siguro may mga set of friends ko nga nando abi ko nang upod ko gid ba. So sila ga dala sa akon sa bar. And then siguro mga pila ka years na sanay na ko nga daw mga festival sige kami attend. Dito nagsulod gid sa mind ko na after ko mag-graduate kung anong business nga ihatag sa kon, doon namin mag-bar, mag-cafe, amo na go ko after ko graduate kay entrepreneurship man ko. College. Ang family, halin ka sa family. Oo, sa business gid kami. Sa business gid kami nag-start gid. Kag daw mo ginangamon nga bread and butter nga magnegosyo ba. So, pagka-graduate ko sa college, ang parents ko namangkot kung anong gusto ko nga negosyo. Kaya gusto tayo nila, itong hardware namon ang i-manage ba. Siguro kay hindi ko makita ang self ko nga naga-hardware. Bako try ang cafe kag cafe bar. Cafe and bar gid siya. Cafe and bar. Oo, cafe and bar gid siya. Gabaligya gid kami mga irim noon sito na time. And then so ang nag-lead sa imo nga mag cafe and bar, it's because ang na-experience mo sa Davao man. Do fun gid ito nga life, di mo kay siguro hindi gid ko centered gid kay Lord ba nang dali lang ko makuha sang daw worldly things balahaw. So amo nag-bar kami diri sa Surala. Sa Surala ang first branch namon.
Fridays and Saturdays may acoustic band kami diri. Sito na time wala pa gid ko like hindi siya okay lang ko na hindi mag-drink after a month naman so wala So daw hindi gid ko like super gid nga nang daw full blast gid wala. Pero may ligi sa mga parties. Oo, super. Ba mo dati nagapa-house party kami sa apartment ko. Ako nag-host tanan yung mga taga Marvel. So ka DJ ka, sir? Hindi siya ano lang music ng Spotify. Pero mga games, mga beer pong, ako na nag-host na tapos may libre na nakaon. Nagabayad-bayad, di kami daw party gid siya. So dito gali nag-start. Dito nag-start nga hambal feeling ko kaya ko gid magpa-host ang mga events and parties nga dali lang ba sa akon. So dito gid nag-start ang tanan-tanan nga ako nag-ubra sang cafe and bar. After 4 years, kami sa Marbel. Nag-branch out kami sa Marbel. Sito na time, hindi pa man siya like super full blast, gid nga, no? Kung ma-remember nyo dati, cafe gid siya, tapos may acoustic lang kami, and all, alam mo lang na. Not until nagka-pandemic, na-close ang tanan nga, nga service establishment. Cafes, tanan. So, itong pag-open mo sang business sa Marbel, tapos nag-pandemic na? Oo. Nagka-pandemic, dito kami daw na-losing ang mga negosyo kay pila kami kamans na sirado ba. After the pandemic, daw, hindi ko balaan kung nagsulod sa mind ko. Feeling ko, need gid sang tao ang mag-party, liwat kay syempre, dugay ta nga wala nag-updanay, gathering. Yeah. Dito nag-start ang parties gid sa roadway. 2022, kundi na ako mali. Kasi after pandemic. Sir, nag-party pa ko dito. Oo. Dito kami nag-try. Una, wala pa mga entrance. Ano pa lang, daw Spotify pa lang nga ito sa DJ. Hindi siya DJ pa. So, gitry ko. Grabe ang demand. Hambal ko, what? Ang magaling demand sa party, subong. Tapos nag-go kami. Tika ako, damo man ko kilala sa Davao nga mga DJs. Kontak ko sa mga DJs. Dito nag-start gid nga, nakita ko ang sales namon ba, dako gid siya. Nasa mind ko gid na mabawi ko gid ang mga na-lose namon sang pandemic ba. So sige ko ka pa party Fridays and Saturdays. Straight na siya for 2 years siguro nga straight parties kami Fridays and Saturdays. Tapos mga tinala, kinugyaw na grabe gid na full blast gid kami. Amo to nga didto gid nag-start nga na straight ko gid siya 1 year sobra nga inom. Doara naka sa peak mo ba? Tanan diba na-mention mo man tong last na conversation, tong entrance fee pa lang. Entrance fee pa lang. Dako gid siya, makabayad na siya sang mga talent fee. Amo sina ang gasto sa mga manpower. Tapos, grabe gid siya kay daw siguro, daw amo to siya ang way bala. Sang kaaway nga nang kagid sang tanan-tanan ba sikat ka, kilala ka sa mga tao, lalo na sa mga bata. Yeah, grabe gid ang mga kabataan, suki na suki gid dito. Every Fridays and Saturdays mag-chat na sila or weekdays pa lang kung event sa roadway kay daw roadway man. Kita ta ka ba dati tanggo party ko dito man. May dala-dala ka pa nga mga beer, nagahakot ka pa. Sabay kami sa mga mangud ko kag parents ko araban. So as gid kami. So for 1 year sobra. No, 2 years gid siguro. 2 years no. Smooth straight. No. Ay di ka man smooth pero nag-earn ka. Earning siya. Earning siya ba sa business side? Sa business. You were earning a lot of money, income, ang profit. Pero ano naman to ang mga challenges while you are managing the bar that time? Ano ang challenges sa imo personally and also sa family? For me personally gid naapektuhan gid ang akon nga decision making kay
naga-party ko Fridays and Saturdays nang naga-inom pagkabuas hindi ko wala gid ko pulos ba. So, matulog ko. nakikisabay ka man sa inuman. Grabe gid. Mag-start kami parties usually 6 p.m. straight. May entrance na straight hasta 3:30 or 4 a.m. ang pinaka like super late na gid. Yeah. So straight man na ara man ko da full duration sang party. Wala gid like kung mga 8 p.m. kay abi ko go overthink ko sa una na kung may mag-away, mga amo na. So ako naman ginaimnan ko na para madula ang kakulba ba nga kung ano matabo subong nga gabi. So, pero damo gid ba may mga hindi siya maiwasan kay lalo na damo-damo tao lain-lain ang lain personalities, lain-lain mag-isip ang mga nakainom. Kung hubog na. So may times gid nga like may masumbagan, may ara sang mag-away nga mga tables, may pulis. Sino mag-atubang sa pulis? Siyempre ang tag-iya. Pagkabuas, may mga pangayoon nga CCTVs. So, paano mo siya na-handle, Clint? Amo na, daw na nagid ko, naging strong ko ba? Nga daw, siyempre sa first, nakulbaan kagid And gi-face ko lang gid. So, every may mangyari, atubangon namon, kung may mga need nga mga CCTVs ipangitaon ang mga footage until may mga tao na kung sila na na-assign sa mga muna. So, do ga-expect na kami nga... Hindi ka nag-atubang? Oo, hindi na. So, do sige dito na lesson naman na ako niya okay, let's go, kaya pa ni naton. Go, pa-party kita. Party pa ta. Kaya may mga tao na ko na na-assign para dira. Amo tong life ko dati. Decision making, nagka-problem ko kay, syempre, hangover ka sa aga. Naga-acting lang ko nga ng ga-duty, pero grabe ka, sakit na sa ulo ko. Ang ko lang ka oras nag-duty? 9 a.m. or 10. 9 a.m. Depende. Kung Saturdays... 4 a.m. mag-end ang party. Kung Saturdays naman, tulog lang gig ko sa whole day. Sa alas 3 or alas 4 mabugta ako, maligo, tapos dugay-dugay balik naman sa roadway. Mainom na naman. Pero pag weekdays, na office hours na. Pero di syempre pag alin ka sa inom, di ba daw halos 1 week pa na daw madula sa imo bala ang mga daw na konsensya ka sa pang obra mo sang weekend. So may ara sang sa imo. May ara sa struggles. Kay ako nang gasimba man kami, Christian gid ba nang gid. Ikaw syempre. Di ba na-mention mo man born and raised ka man sa Christian family. Yes. Pero hindi gid amo sa Ako ang hindi, ang parents ko grabe ka kami nga mag-urutod daw. Hindi gid kayo daw lukewarm siya. Lukewarm. Pero amo to ga-duty ko nga nang kiss check lang ko pero isip ko nga oras mag-out man kay daw sakit na gid ang ulo, gusto ko nang paway. Daw dito amo na naapektuhan. Sa family naman, syempre ang amon nga time as a family balaha nga mag-gather. Nadula gid siya kay Fridays and Saturdays wala gid ko sa balay gid whole day. Or kung ara man ko sa balay tulog. So sila syempre may iban man kami nga business nga gina-manage. Paghali na nila, tulog pa kuya. Pag abot nila, aran ako sa Marvel, duty na ko or nagabantay. Tapos pag Sundays, syempre simba, simba gid ko. Do ko pasalamat sa Ginoo sa giyata niya nga blessing. Nga kwarta. Pero halin sa grabe. Halin sa inom. Halin sa inom. Magsimba kami, after simba, tulog gid ko bawion ko gid tulog. Hindi na ako maupod sa mga like gapa-farm na sila mama kung Sundays or mo na sa mag-lunch out kami. Wala na ako gaupod, bawi lang gid ko tulog. Tapos pagka Monday, ang ginaisip ko Friday na naman. Naga-layout ko mga ga-edit ko mga posters. Sa mga ako sa posters, sinong line-up na DJs. Ako na may manager ko nga siya ang nagapang PM. Pero ginapa-check niya sa ako kung sino nga mga DJs. Sino nga mga drag queens ang ipangkwaon. Oo, nagpa-drag queen ka pa, diba, before? So, amo to, ang sa family, naapektuhan gid. Ang personal ko sa business, wise nga pag-iisip, nadula gid, naapektuhan gid siya.
So, paano siya nag-lead, Clint, sa situation mo? Kaya na-mention mo nga nag-struggle ka sa anxiety and though i-isolate mo lang ang self mo. Way back 2023. Oh. Dito na may ara nga badminton player nga though siguro ano lang ba siguro siya gid padala ni Lord gid sa akon nga mag istorya though fun lang man to nga conversation namon sa grupo. Bata pa siya gambala niya ko, Kuya Noy, ang imo bala nga story Friday, Saturday ga party ka ba? Tapos pagka Sunday kasi simba ka niya sa akon umal ko. Pero wala ko reaction, diba? Pero si Todo, kakadlaw lang ko. Ang bal niya sa akin, ang imong mga stories daw hindi Align, wala hindi ka-align. Ang bal ko sa mind ko naman, do may ara, gid nga, Pero sa imo, Clint, normal to sa imo. Nga, okay mo party, masimba ko and then mapaparty naman. Wala siya sa... Daw na normal siya. Kaya ang mind ko, gid, magbawi, isang na-lose namon. Okay. So, daw may motivation ko ba? Ang ginakulbaan ko abis ito is ang investment namon sa business. Kaya diba dako-dako ang roadway. Hindi ko gusto nga nang ma-down siya. Kaya wala nagi ko may maisip nga iba nga solusyon mo buhion gid siya. Sito nga time. So daw naging ano lang gid ko, naging nang daw naman hid lang gid ko ba para bawion lang gid ni tanan-tanan. Ito ka na nakafocus. Oo. So amo to, wala lang sa akon. Later ko na siya na-realize. Itong Pagambal niya? Oo, dugay. Mga months pa siguro ko naka-realize. Nga nakita ko bang tama, gid man gali itong bata. No? Na ano, gid siya mali gid. Hindi gid siya contradicting gid siya ang life ko. Tapos, tong October, dito ko nag-decide nga hambal ko as daw naka sa mind ko. Siguro convict ko ni Lord ba. Nga, asasan o ko nga mag-amusin ni. Doon nag-come up ka into realization. Oo, nga nang daw naging habit na siya ba nga every Friday, Saturday. Daw may coping mechanism na kung obrahon ko for this Friday, Saturday kay maamo ko sini obrahon ko para malesen ang hangover. Daw naamo na siya sina nga stage ba. So daw nag-obra na ko sang mga ways nga para hindi ko ma-hangover, mga mo na tapos, nagkakabugtaw ko, mga kaagahon, basing wala parties. Kaya daw, sa akon siguro nga body, balaaw. Nang kisaga kakulbaan ko, daw mo na, kay, siguro sa alcohol. Ang may effect sa alcohol, gid sa lawas. Damo gid ang inom mo. Grabe kami mag-inom. Siguro kung mag-inom kami ang bottles and drinks namon, like Jaeger, mga anong ka Jaeger sa isa kagabi. Taas ng tolerance mo eh. Oo, grabe. Makagasto kami siguro mga 14 to 20,000 sa per night. Lang. Per night. Sa amo sina ka-worse gid. Hasta nga may effect na siya sa imo nga lawas. Kag sa mental ko gid. Oo. Kay siguro sa mga experience man siguro makita mo may nag-aaway, mo na ba may effect gid siya sa kadugayan. Nga daw makulbaan ka kay base what if may mapatay dito sa establishment. Tapos ikaw. Kami ang paano na namo na to bangon. May matabo sa mga bata. Daw mo na. So to overthink ko sa to mamabugta ko kisa mga kagahon tapos mag-pray lang man ko kay Lord. Amo na. Tapos basing gani nang hubog ko pagka nang mabugtawan ko, ma-pray lang man ko kay Lord. Buligi ko Lord kay gakapalpitit ko. Naba mo nang siguro nagapanaog pang alcohol, di ba grabe ang effect sa imo nga heart ga palpitate ka. Tapos bugtaw ko Lord, buligi ko Lord, tapos matulog naman ko liwat. So bugta naman no na. So daw dako gid siya nga effect sa akon. Tapos sa mutong naisip ko, asa san ni siya nga cycle. Nga amo ni asa malam ko, amo ni obrahon ko. Amo to pagka October nagpray ko kay Lord ba nga kung nang baguhon niya ko. Nagpray lang gid ko kay Lord. Pero wala pa to like full gid nga nang full na gid nga nang focus ko sa Ginoo. Wala pa to ako mapabulig lang ko anay. Nag-ask ka or nagstorya ka lang gid kay Lord. Okay, kastorya gid ko kay Lord.
gusto rin ko kay Lord, pero ang mga, nang daw pahapyaw lang balahaw, master ako kay Lord para pasalamat, pero ubrahon ko Japon liwa tong mga wrong habits ko. Tapos pagka pastor yan naman, pahapyaw naman, tapos na. Tapos ito, mutuambag ko kay Lord, ng kung anong decision ko nang kung magbago ko, nang buligan ko ba. Pero gintapos ko may mga events pa kami nga like wala pa na sa October gintapos ko gito nga para wala lagi ko sa 2023. Yeah, pinaka last namon is Halloween party. Opo, sa mga friends ko. So amo to pinaka last ko nga drink. Tama. Gilubong mo na lang that time. Nagambal ko nga 1 week, try ko 1 week lang. Hindi mag-inom. 1 week nga hindi mag-inom, okay, kaya. I-straight ko, 2 weeks. Hasta na 1 month. Okay, kaya man gali. Pero gapa inom pa Japon kami. Wala pa lang. Pero ikaw na wala na akong gainom. Ang desire kag daw cravings bala ako kay syempre kung mag-socialize ka sa mga tao daw amo nang akon pang start off gid mo pang kick ko ng irim nun para madula ang huya ko. Remember maka dati Clint nang party na tapos sa different tables bala tapos mag-agi ka paimnon ka tagaan ka sang amo gina shot. Amo to nga pagka 1 month straight na pagka December nag-talk ko sa parents ko nga nang kung what if untat ta ang pa events pa baligya sang iring nun kay siguro ginakonsensya naman ko sito na time hindi ko nagidabi ma-remember basang balaan ko gid sang December kami nag-talk nga untaton ng pa events and painom okay na ang parents ko grabe ka thankful nga na-realize ko to kay supportive lang gidabi na sila kayo sa amon ba kay makita man nila nga motivated kami to lalo na ako sa events do gid ko overflowing gid ang ako nga isip sina mga events ba paghambal ko sa ila nga we stop na sadyan gid sila ang papa ko si mama ko hambal gid siya nga okay lang kung mag-stop kay balaan man nila nga daw si Lord bahala mag-recover kag maghatag sang daw ipun-an niya tong nadula sa aton pagka 2024 sa January wala na kami wala na gid stop ng irim nun ang ilim na lang gistop na cafe alone na lang wala na kami diba doon nadula so ang roadway 1 year na subong sobra tingala ko wala lalagi ni ka pa party diri ang roadway ang magalito na tabo damo na tingala damo ga PM sa kun nga Kuya Noy balik ang roadway kay ga na sila na miss na nila magpa-party pero wala effect wala na gid ang daw boost balahaw daw feels mo nga nang magpa-event wala nang desire wala nang excitement sa imo pati ko Clint it almost the same kita abi nga nga situation man before nga maski nahubog ko pray ko ya kay Lord nga Lord gusto ko na magbago pero hindi ko kaya at the same time gyapon ko nagainom ko meron pa time nga naga-pray ko tapos nagabasa ko Bible naga-devotional ko ba sa aga tapos pagkagabi mainom na naman ko sina tapos pagkaaga ma-devotional na naman ko pero lami kay Lord bakit naga-respond bala siya tapos ang iya nga dating sa tadat ay ang iya nga gina-speak that time hindi siya about condemnation nga ikaw makasasala ka abi ang gina-speak sa ako man sa to ni Lord is that come back to me magpalapit ka sa ako no I want to change you do kaya ta kabago and I believe man Clint sang time nga gipray mo to abi mo lang do wala lang to pero gali to nang halin gali sa heart nimo nga nabatian gali ni Lord actually, maskin gamay lang siya no nakit-an ni Lord ang seriousness sa imo ba nga seryoso ka ganyan gusto mo gid magbago at the same time hindi mo lang gid kaya hindi mo kaya let go kasi syempre may mga thoughts ka pa may battle siya ba and amat-amat nagikuha man ni Lord ang desire sa imo nga mag-come up ka sa desisyon nga mo na nga hindi na mag-inom hindi man siya agad-agad pero nang giamat-amat may timeline gid siya nami gid ang the same sa akon man before do nagamat-amat naman dula nang do wala na ko
desire mag-inom. Nadula na lang siya. Pero dati do, hangwal gid ka, inom dito ta. No, so, amo nang kanami kay Lord Balhaw nga kung seryoso ka lang gid, no, na may ara sang desisyon gid sa imo, gusto ko na gid magbago, Lord. No, backupan ka gid sang help ni Lord, kag ang Grabe grace gid. ni Lord. Tuod gid. Yeah. Ang grace niya gid ang Grace grabe gid to, no. As in. Mm-mm. Kay nang damo-damo what if gid nga nagasulod sa isip mo ba nga kay syempre investment ba na. Hindi bala Kag ni hindi basta-basta. basta-basta. Pila ka Pero ano tong ang pag-decide ko dito nag-start nga giprune gid ko ni Lord. Mhm. Pang ano niya gid ilimpyo niya gid tanan-tanan. Hindi Amo man to siya kita ambal mo sa akin ang 2024 nimo was the year of yes. pruning. Yes. After sinang January, nag-focus kami sa cafe. Cafe na. Cafe lang siya. Ang pihak nga side na girentahan na sang 2023. So, daw dito ko nakita ang opportunity naman nga okay lang nga wala ni kay may mga other businesses nga business owners nga gusto mag-rent diri. So daw dito na ginaamat-amat ni Lord pakita sa akon ang mga mga answer sa akon mga what if Nga kaya nga kaya gyapon. gali siya buhion nga baskin wala pa inom, wala pa party. baskin wala nang ginaisip ngo main source of mo income mo ihatagan ta ka sang mas makabuti sa imo nga self bala sa family mo sa relationship mo sa mga tao. So pagka 2024 ang pihak na parentahan na focus kami nga cafe na lang siya. Pero hindi gid siya makaya sa expenses kay dako gid siya base pagpaubra siya namo nabi base siya sa big crowd gid. So kung cafe lang siya hindi siya mabuhi. Sige lang Japon ko pray kay Lord kay didto gid daw mas ang 2024 nag-start gid nga naging faithful na gid ko sa iya. So daw nag-surrender na gid ko sa iya sa mga plans ko. And then nag-start na gid ko mga devotional, gamat-amat gid ko tan-aw sang mga video sa sa YouTube mga about sa Bible. So nag-start ka ba sa Bible? Nag-start ko ba sa Bible mga second quarter na sang year pa. And Pero then sang first quarter sang year, dito pa nga daw ginamat-amat pa ko ni Lord ba. Pray lang ko tanan-tanan lang ko mga videos Sa YouTube. YouTube. Hindi gid ko like mag-open pa Bible. Tapos amo to amba ko kay Lord inang ikaw na bahala Lord sining sa roadway kung ano gid ang plans mo ba. Kay kung ako lang nang di gid siya mabuhi basi ma-close gid siya ba. Pero ginagpadayon Japon kami pasweldo pa amo na. And then gibuhi gid siya namon until si Lord na nagpadala may nag-PM sa akon nga family friend lang gali high school friend nga kung ginaparentahan namon ang roadway. Pero wala gid ko nag-post, wala gid ko may ginubra. Wala gid ko naghambal sa mga friends ko nga ginaparentahan namon. Nag-PM lang gid siya. Clint nang may plans ba kamo or ginaparentahan nyo ba ang roadway Coronadal? Sang September siya nag-PM sa ako. Hambal ko, hala ka, basihan mo na ni. Amo na ning padala ni Lord. Hambal ko dayon mga 2 days lang siguro nag-reply ko dayon kay Sunday man siya nag-PM sa akon ti pahuway ko man na wala gid ko kami kayo nagaisip sa business pag Sundays. Pagka Monday story ako sa family members nga may nag-PM sa akon ka-plan sila nga i-rent ang roadway. Hambal ni mama, sige iparenta kay basi gintan-aw na namon kung anong plans nila kung irimnan hindi kami or barley what hindi. Pagkita niya, okay ang plano kay cafe and Karanan. Nag-go down kami. Ang transaction namon, pila lang, 1 week lang mo, straight. Meet up kami, deal dayon. Sa Subong, ito mo nang kita niyo ang roadway Subong. Wala na. Sa mo tong rason nga, wala na ang roadway. Guys, Cafe and bar Subong. So, you've mentioned man sa conversation natin dati na someone may nag-mentor sa imo or may nagbuligid sa imo.
Sang Or I mean, or October. paano ba nag-continue na? Paano nag-continue? So, Ang relationship mo January kayo? hasta mga September, straight lang gina, pruning lang gina. Oo. Wala ko sang may ginobra nga like nag-reach out ko sa mga iban nga tao. Natingala ang mga friends ko nga hindi nagid ko kayo active. Oo. Ang sige lang kung may mag-invite sila sa akon, hindi lang gid ko anay. Gahamba lang gid ko ga detox ko. Pero wala sila kabalo nga ginamatamat ko ang sarili ko man nga focus sa Pabalik na iya kayo. kung anong gusto niya nga obrahon man sa akon. Kung anong will na nila. Oo, dito ko naka-start tungod sa TikTok, mga nanggagawas nga mga podcast, mga videos. Tanan-tanan na, 'di ba may algorithm ng mga social media nga kung once ba mo nang gina-watch mo, straight tuloy-tuloy na. So dito ko nag-start, nagtan ako mga videos, mga gid podcast, gid pod. Yan naka-help gid so, sa isa ako. man nakabulik sa imo. Oo. Sa start. Every gabi nagabasa gid ko sang Bible or hindi gani ng mga praise and worship. Oo. Daw amo na nga kun nga daw pray routine ko taga-gabi or hindi man gani kung aga kay nagaran man kami kung kaagahon. Ma-pray ko anay or ma-music ko anay bago kami mag-run. Amat-amat ginapakita niya sa akon ng mga okay, words Christian ka naman dati, di ba? Daw hindi siya like super hindi siya new sa imo. Balaan ko gintanan-tanan sa bata ko nag-attend kami youth camp. So daw gid siya ba? Daw na renew so, ang lang natabo ko. sa imo is na-awaken ka. Renewal lang ba? Gi-prune niya ko sa sito nga timeline January hasta mga September. Wala gid ko may ginobra kundi mag-duty, muna daw na routine siya, nagi-cleanse niya gid ko. Until sang October. Nag-reach out ko sa mentor namon subong si Pastor RPJ Santos. Nga pas ng plano ko tani nga dalon ng mga friends ko, mga badminton players sa amon nga daw gusto ko tani mag-create kami sang session. So gibuligan niya kami sang October nga mag-create. Start lang kami sa 2 katao until nagpadayon siya. Siya nag-help gid sa amon to grow as a Christian gid. Kay syempre so siya na ang naging mentor mo. Oo, siya amo nang kanami kay Lord no, if nang may desire ka ba lang nga mag-grow gid sa relationship mo kay Lord, He will send people. Yes. Tapos nung pag-mentor niya sa akon daw ang akon nga boost sa sarili ko bala ako kay ba siya nang the way siya mag-talk ma-amaze ka gid ba kay man siya kag daw same siya sang gusto man kay maano siya sa mga young people gid. So ginano ko siya makupas ng gaplan ko ba nga dalon for a growth session ng mga friends ko. Kay gaupdanay man kami. Nag-start kami 2 lang pagka next 2 weeks ata kami nag-start. Nag-create siya nag-grow. Kita na mo gapakita sa Facebook nga mo ni may naga-reach out sa amon nga mapud man daw sila for next time kay para mabaan nila kung anong mga plans bala kung paano mag-grow man as a person. So sa subong from 2 members, hindi man siya matawag ang members, friendship, abot siya subong nag-13 na kami subong nga year. So daw ma-amaze ko kag didto ko gid nakita nga ang prayers gali sa mga people around you naga-work gid siya kay hindi lang gali sa akon nagalin nga prayers kay kung pag-share ko kay pastor hambay niya sa akon balaan mo balaga dati nang galakat na ko di sa roadway ginapangamuyuan ko gid nga magbag-o ni ba baskin wala ka balo hambal niya sa akon nung bako na miss ko sitong paghambal ni pastor ba nga hindi lang gali ako ang ga-pray nga magbaguman ko kundi ang mga prayers man sa mga prayer warriors palibot ba kag ang mga pastors gali namon nga like sa main church ginamon sa family church namon
sige man sila ka-pray sa akon nga mag-change man siguro ang mindset ko sa life nga nang hindi lang siya So, aware sila tanan. Oo, aware sila. Nga pa party ka. Oo, aware gid sila. Kaya ang sharing ko sila dati pas mabawi ko lang gid ni muna. So gid powerful gid ang prayers. Lalo na will gid kung will gid ni Lord. Will man ni Lord gid, hindi ka mag-remain nga amo sinaklen. So yagi sabat gid sang Ginoo. That's the same also man sa akon. Someone prayed for me. Ang ate ko, nag-pray man sa akon. Kay, nag-invite na siya sa akon. Magsimba, mag-Bible study sa balay miyara. Daw, mag-visit daw ang pastor. Wala akong gagawa. Sabi ko, kamulan tinyo. Dira, Tapos, aga pa ko malakat ko sa balay sang friend ko Sunday. Kaya mainom kami. Tapos siya agad simba. Tapos dito na tong turning point ko. Aga pray lang siya. Hindi tabi ma-force ang isa ka bagay. Magbago ka na. Hindi siya madala sa yaw-yaw. Hindi siya madala sa ano. Si Lord gid ang magtandog. Hindi gid kay may timeline. May dogi orchestrated gid ni Lord tanan nga plans niya sa aton nga life. So, hindi naton siya pwede i-push ang isa ka tao nga magbago siya. Kay si Lord may ara ginaobra para sa iya man. Paano, since na-mention mo man nga nag-held ka mo sa mga sessions, kag mo to, digitap mo si Pastor PJ nga mag-gather, nag-start anay sa dalawa, and then amo to, nakitaan nga ng damo naman nag-participate. So ano ang impact sa tong gathering ninyo or sa session ninyo? And also sa mga lives man or mga tao man nga ara man dira sa gathering? Hindi kami tanan same sang ginapagdaanan. May bata kami nga upod, nga college students. May ara man nga professionals. Na kung mag-session kami, dira namon makita gid nga nang ang kabuot ni Lord bala sa amon tanan how ma-realize namon. Ma-realize namon at the end of the day bala kung paano niya kami ginamold as a person nga walking sa path nga gusto niya man sa amon. So daw dako gid siya nga help kag ang amon nga session nabi hindi lang man siya nakafocus gid sa like nang sa Bible daw isa siya nga help man nga sa amon nga physical aspect kay mayara kami sang activities. Of course, like, hindi lang siya sa spiritual life, hindi sa other daw package gid siya ba nga nang may mga activities kami nga mag-help man nga daw mag-band together. Fellowship Amo na nga daw ma-happy gid ko kay daw every week gina-look forward ko gid nga kung kisabi yun na may mga bago ka mga nagsabay tapos ka timing gid ang topic nga sina nga day para sa iya. Duma-amaze gid ko permi nga ari di padala ni Lord ba kay may ara ni siya nga ihambal para sa upod namon. Nga at the end of the session makambal gid siya nga salamat gid nga naglakat siya ba maamo na ma-amaze gid ko ngambal. Siguro ginaisip ko nga amo gining way man ni Lord nga makabulig man ko sa iban nga tao. Siyempre sa help ni siyang mentor namon. Hebrews 10:25 hamba dire, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. So importante gid nga may ara kita sang community balang ginatawag. Not just that, also paglakat man sa church. Now, that's the reason why we go to church para mas may ma-receive kita kay Lord, makilala naton si Lord, and also mas ma-lift up kag ma-encourage kita kay amo ni abi ang haba nila nga you cannot grow your relationship with God in isolation. Hindi ka gid mag-grow. Pwede po na himuon from the beginning mag-search ka lang, pero if God wants to mature you kag i-perfect ka ni Lord, He will send people sa isang community in which dira kapag mas ma-encourage dira kapag damo ma-learn man. No, kag ma-address sa mga bagay-bagay sa kabuhi nimo. And another thing, Clint, paano, since amo ka na ni Subong, amo na ning mga gawi nimo, from managing the bar, inom party, ng amat-amat kag i-change ni Lord, until such time na ikaw naman na nag-impart no, sa mga kabataan. Paano nag-resonate sa mga old friends nimo ang imo nga testimony, Subong? Paano nag-resonate sa ila? Wala man ko gid sila like si Lord lang gid naga hatag sang answers food sa ila kay
ako hindi abi ko like nang Wala ka na na-explain. wala na ko na-explain. As Nakit na lang in, sa ways ni mo. Oo, wala daw ginasiling nila 'di ba pag ara ka kay Lord daw may Jesus glow ka. Yeah, ginambal glory nila. ni Lord. Oo. Naman ang ginatawag nila. Nakita nila nga grabe ko ka-active sa akon nga lifestyle. Yeah. Nagpayat gid ko like super payat gid unlike dati nga nang siguro sa Nag-inom, inom sa lifestyle ko. Nakibot sila. Tapos nag-start na kami posting abi sa mga sessions. So, amo. Amat-amat na So, wala na sila kung deeper pa. mag-meet up kami, magkita kami sa mga friends ko, like mga sabay naman dati. Mabaan na nila. Daw sila naman siguro, respect po siguro, nga kita tanan may kanya-kanya gita nga ways. Nga nang kung di inta pa kadto. Yeah. So, ga-mature kita tanan, hindi lang ta mapabilin sa dati natin nga lifestyle. Tsaka halos tanan yung mga friends ko nga dati. Yeah. Naman sila, wala na sila naga-drink kayo or kung naga-drink man, hindi na tong super drink nga stage. So wala man pud sila sa akon, like wala man kami like wala man pud sang the ways bala nga mag meet up kami again bala how. Okay, usually kay lain naman ang ilang amo na ang point ko. Dito man sa bar, Sa bar man kami gid kagakita. Wala naman. Pero may mga times gid makita kami. For Syempre catch up mag-catch na. up. Wow. Makita gid nila nga Ang change ang na. glow gid. Damo gid nakahambal nga iba gid ang aura ko daw subong kaysa dati. Nga tong tong gabar pa ko. Yeah. So meaning positive gid siya. Syempre tulog mo, aspect sa life mo. Ang tanan gid ang wisdom mo, nang the way ka mag-talk, nang may accountability balahaw. Sang una daw ang ginahambal nila storya inubog. Nga Ang labay-labay. Labay-labay daw dira ka accountability pag tipsy ka na kay daw damo ka na ma-share. Ano na mention Subong everything nga ginahambal mo ka gid halin gid sa imo. Yeah. Sa imo ginya experiences ba. Iba gali ang believing in God or believing in Jesus sa following Jesus. Kaya ang natabo abi sa imo, gapati ka kay Lord, ga-exist si Jesus. Yes. But wala mo siya gina-follow. That's why the same ang ways mo subong. Pero right now, nagpati ka na kay Lord. You believe and at the same time, you follow Jesus. Kaya mo manabi ng instruction ni Lord, wala sa Bible, come, follow me. Of course, believing ara gina. Pero ang gusto gid ni Lord abi is mag-follow gid ba? So meaning, i-give up nato ng old ways naton. Kag himuon niya tanga bag-o. Nang manihambal ni Lord sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So, mga itong old ways natin man, Clint, no? So, grabe, no? Grabe man ang impact sa imo until now. Ano ang ihatag mo nga advice sa mga tao or lalo na sa mga kabataan nga stuck sa lifestyle nila subong nga wala ga-align sa ways man ni Lord? Or maybe hindi nila man gid kilala si Lord nga exist si Jesus. So pero maka-feel sila nga do stuck gid ko subong nga do ginabutong gid ko sang life. Buhi pa man ko pero nga do patay ko. Nga ko ga-struggle sa amon. Anong mahatag mo nga advice sa ila? Sa ako nabi like sa ginpagdaanan ko gid sa tanan-tanan. Ay, for sure daw mo makarelate. Oo. Pag nag-focus ka sa worldly things, wala gin na sa tanan pakaduan. Temporary lang gini tanan-tanan. Amo gina-advise ko gid sa tanan-tanan ang fun. Yan, experience mo tanan mo ang kwarta, relationships. Wala gid tanan sang madala. Yeah. Amo gina-advise ko gid. Even sa prayers ko, gina-remind ko gid ang family like kung mag-pray kami kay everyday man kami ga-pray. Yeah, amo pa itong good news man kay hindi lang ikaw ang nag-change kundi kami. as a family na ang nag-transform gid ni Lord, nang fully committed na gid. Ang advice ko lang is hindi gid mag-dwell sa isa ka bagay nga nang malumos kaga. Yeah. Pag mapansin mo nga ari consuming na gid sa time ko, like sa week ko. I-assess mo gid ang imo nga life nga nang kung nadula ka na sa focus mo sa self mo ba. Hindi na kabata. May iba na
Kag kung gusto gid nila, kung gaplan gid sila nga magbag-o, Mhm. surrender gid kay Yeah. Lord. Sa prayers mo, ano ka gid, i-direct to the point mo Yeah. gid si Lord nga nang Lord, gusto ko magbag-o, dulaaning mga habits ko. Kag be still lang. Yeah. Be still gid kay ang plans ni Lord, wala gina siya nagapalya. Mhm. Sa may maagyan ka man nga mga sufferings the whole duration sa pagbag-o mo or nang mai-test ka ba Yeah, pruning. sang panahon. Pero pagbalaan mo nga be still ka lang gid, kalma lang gid tanan-tanan. Kay balaan ko may ara gini pakadtuan tanan-tanan. Oo. Amo nang akon nga na learn gid sa ano ko, hambal ko sang duration sang pagbag-o ko, let go and let God daw mo na. Amen. Gilet go ko gid tanan-tanan ko nga habits nga wala gid sang pagduwa-duwa. Oh. Gilet ko lang gid si God nga mag-work sa akon nga timeline nga gusto niya nga timeline sa akon. And everything nga na-happen gid sa may struggles man pero ma-overcome mo lang gid. Ara Lalo ng na wisdom, pag-ara siya. peace, oo. Though hindi ka makulbaan ba, kampante ka nga at the end of the day, ang gina-worries mo sa buong adlaw, ma-answer gina tanan-tanan. Nga may ara gid siya sang purpose ba nga ginaobra sa aton. So kung example mga bata kay syempre hindi nila balaan kung damo what ifs bala sa life nila how. Yeah. Ang gina-ano ko lang gid advice is mag-start gid basa gid Bible. Yeah. Kaya ra gid ra tanan-tanan ng answers sa life. Wala na gid sang iban nga ano naton i-depend naton ba kaya ra lang gid ra sa Bible ang answer. And also ask the Lord man sa guidance man sa pagbasa sang word. Kay notice ko man sa iba, hindi nila maintindihan ang Bible. Tama. Ask the Holy Spirit or the Lord nga, Lord, ipaintindi sa akon kung ano ginamins ni. We have all the resources. Ara na sa phones, the apps and everything. Ara na. May sa YouTube, pwede sila mag-watch nga maka-help sa ila boost. May mga platforms na subong like sa YouTube nga pwede sila mag-motivate sa ila ba. And also look for mga core groups nga mag-help sa imo grow. Tong mga may relationship na kay Lord. Grabe, big, huge help gina. Oo. No, abi na to ng mga kapag Christian ka, okay, weird ka, hindi ko magano kay pastor ka, amo na mo ka. Don't you know nga amo na ang mga tao nga ginapadala man sang Ginoo bala. Ano magbulig gid sa imo. dako gid siya nga help man lalo na sa mga young people. Kay syempre, aring mga upod mo mas matanda sa imo. May mga advices sila nga maka-help sa imo ba. And nga mag-grow ka pa as a person. Nga, syempre, si Lord Abi, gusto niya man ta mag-learn, nga hindi ta magtinamad ba. So, kung may mga iban nga, like, mga aspects sa life nga maka-help sa imo, find ang makabulig sa imo. Community gid. So, gusto ko lang i-highlight man tong ang key actually sa life transformation or pagbago is really surrender. Surrender your life to Jesus. Kay amo to hambal ni Lord. God is willing to help us. Gusto kita buligan sang Ginoo. Pero ang response natin is kay tagaan makita will ni Lord Abe. So hindi naton masisi si Lord sa gakatabo sang kabuhi naton nga isisi ko man si Lord dati. Amo ko Lord nga amo ni kabuhi ko nga amo ko sini nga sa subong wala pa ko sang obra amo ni palainom ko. Pero gitagaan gali kita sang will ni Lord ba, that's why hindi naton siya masisi. But when we decided naka-realize na kita na desisyonan na naton kag nag-move na kita kapag i-let go na naton, that's the time nga ang hand man ni Lord nga ang mag-control na sang aton nga kabuhi. The key is really to surrender, not just surrender but to trust. No, kaya mo to hambal ni Lord, for God so loved the world that He gave. So, His one and only Son. So, kung gihatag ni Lord, ang response natin is batunon siya. So, we surrender our lives to Jesus. Looking back, tabo sa imo, Clint, is gi-preserve ka ni Lord. Amo nang pinaka nami. Pwede that time, ano ka na, sa sobra ka amusin ang party. Pwede kang gipusil ka na, kagipatay ka na. Pero God preserved you. Damo ko encounters. As nga, lapit na diba? ko mapatay. May ara pa nga time nga may
lapit ng like ipusilon nga ako pa nagpatunga. Oh my gosh. May ara gid sang times nga pwede na tani to Diba? like hasta lang gid to history ka na lang tani. Oh my God. So, along the way, gi-preserve ka gid ni Lord. Si Lord ginagatag Lord. sang strength. Ano ang goals mo looking or moving forward? What are your goals personally, some family, or sa ministry nimo or sa work na ginapay mo ni Lord sa imo subong? I-share ko lang tong ambal ko, ang prayers ko gid kay Lord sang December. Lord, nang iubraha ko nga maging fruitful nga Christian, nga gawok sa imo. Kay baan ko naman nga gitapos mo na ang pruning season ko. For this year, hamba ko saya, Lord, gusto kong mag-bloom gid as a Christian. Kung anong gusto mo brahon sa akon, kung anong gusto mo nga i-share sa people, i-share ko based sa ginubra mo sa akon. So this year, hambal ko. Mga magpagamit ka na gid kay Yes, magpagamit ko kay Lord sa good news or bad news man nga nangyari sa akon. Share ko gid na tanan nga kung sa grace, kung di dahil sa grace niya, hindi ko gini ma-overcome ba. Pag-pray ko last year, nga mapagamit ko pagka January tong aton. Itong nag-message ka sa imo. So, abi ko ako na akon lang to. Abi ko, ala Lord, ikaw ba to Lord? Amo na until impress mong gali ni Lord sa imo. Wala gid ko nagduwa-duwa pagbasa ko si Tomba ko. What, Lord? Gamiton mo ko dayon first week pa lang. So, amo na this year kung ang plans niya sa akon to help ang ministry like sa churches kung anong mabulig namon kay ara kami sa hardware. Mag-donate kami daw dira ko pakadto pod. And also so subong may ara na gid polos man ang may clearer view kung nga kagitagaan man ni Lord sang capacity or ability to mag-produce ang amo sa kay gali para gali sa kingdom ni Lord. Tuod. Hindi na siya sa mga personal mo nga mga man yan. Of course added na siya. Kag na gid siya nang daw na vision out gid nga daw ang gihatag niya nga blessing sa amon sa business para gini sa iyang kingdom ba. So and even subong sir ga prosper gapon ang business maskin wala na to. Tama. Kay 'di ba ang share ko lang sa hardware na ko naka-assign sa amon nga negosyo. Although ara pa man ang roadway Sorala. Pero wala na sa mga painom. Wala na painom. Tingnan ko may mga verses na diri sa cafe sa baba. Dati, kapag party kami may verse gapon. Grabe. Family verse sabi na namon. Matthew 6:33. So, ang plans ko gid for this year to help other people based man sa akon nga ginpag-agyan kung paano ko ni Lord ginbuligan. So tanan ni mayara gid siya sang background nga kay sa Ginoo gid. So sa amon nga business naka plan out na kami nga ang amon nga mga like syempre hindi taman maiwasan may mga reject gid nga ma-deliver ang supplier. Ang sobra hindi na namon na ibalik kundi i-donate na namon sa mga churches nga kakailangan. Like mga daughter church ba or mga pastors nga gapangailangan sang help. So subong may ara na kami na buligan nga church nga daughter church nga ginpadalan sa mga plywood. Kag may mga plans man kami kay last kahapon nagkadto kami sa Pulumulo. May church man dito nga needs ang help. So mga plywood and tong di ba renovate ang roadway marble. Tanan nga mga ginpangkwa didto. Gipang donate na namon ang mga toilet bowls, mga sink, pang hatag na sa ministry kay Lord sa business namon. And not only the churches around, also sa mga employees namon. Every month may ara kami sang full service gid nga simba para sa ila. For the employees. For the employees every month.
for this year. Wow. And also, every Saturdays, may small Bible study kami, gathering. Session. Oo, session kami. Sa friends naman amo naman na iba naman na sa session na naman ni siya. Another na naman. Oo, ang mga plans namon nila Pastor Gid is to help young people. Yeah. Connected siya sa sports. Wow. Based on diin kami ng kusog nga aspect, like badminton, running man or pickleball. Yeah. Gusto namon sudlon ang mga national schools nga free tudlo lang gid na sa ila nga hindi gid kami mag-gain ba to help them achieve man kung anong gusto nila nga sa sports. Kay ako athlete abi ko balaan ko kung sport ng athlete ka ba kay ang imo nga respect discipline mo sa everyday ara gid. So ako gina-advocate ko gid ang tanan nga mga bata nyo ipa-sports gid. Kay dako gina siya nga help sa pagdako sang bata. Also ang amon nga sessions ara gid Japon ang growth sessions namon every Thursday. So kung may mga gusto mga young people gidira nga need nyo sang help man to seek God or kung may mga questions man kamo sa inyong apat. Willing gid ko mag-help sa inyo. So 100% APM niyo si willing Clint na. Kay for this year. Sa Marbel lang man ka mo. Yeah, Marbel lang. So mga taga Coronadal. Buligan naman niyo. kamo ni Krishna. Yeah, ako na nag-join ako. Yeah, we're so much willing to help you. So, amo na to mga ginalook forward. Yeah, tapos sa family naman, for this year, abe, kami as a family gid nakastorya na gid kami nga focus on the ministry of the Lord gid and relationship with Him. So tanan namon nga decision making ginapangamuyuan na namon bago kami mag-go. So everyday na siya may ara kami sabay ka mag-devotional. Devotionals and prayers gid everyday. Every morning bago kami mag-decide, example kung gabi may ara sang need decisionan. Hindi pa na naman madesisyonan kay prayhan pa na siya pagkaaga. So dako-dako gid siya nga help ba kay kampante ka nga hindi ikaw ang naga-answer sang decision making kundi dahil halin sa iya. So amo na nga kung syempre surrender mo naman tanan, yatag mo naman ang trust mo gid sa iya. Siya gid ang mag-make way. Pero hindi kita magtinamad. Yes, of course. Nag-isalig si Lord hindi na. lang gid magsalig sa nga ipadala niya tanan, move kita. Yeah. So amo to nami man Clint nga mo ng family mo. Amo ni ginambal sa Joshua nga I and my family will serve the Lord. Yes. No, sabay-sabay ka mo. Tapos i-share ko lang amon nga family verse. Nga Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you gid. Naging real gid siya sa inyo. Tuod gid siya kay sa 23 years namon sa negosyo amo gid ng family verse namon. Pero wala lang gid namon siya na na instill sa heart namon nga ara lang gid ni siya nga verse sa duration sa naga-business kita. So subong namon na realize nga grabe gid si Lord nga kung unahon mo lang gid siya tanan-tanan gid ni siya gid mag-orchestrate tanan sang plans. Everything was added gid. Tuod gid. Kay pwede abi nga damo ka kwarta, you have all the mga connections, pero pag abot sang problema, ikaw magyapon ang mag-solve, so wala ka sang peace of mind. Wala na sang nang magka-anxious ka na muna. Pero kapag ara ka na kay Lord, of course ara gyapon ang problema. But guided ka na ni Lord. Yes, may wisdom ka na. And ang peace gid. Ang peace, hindi ka na mabakal. Hindi gid siya nga God decision ka nga gaduwa-duwa ka ba. Pag nag-trust ka sa iya, ang mga decisions mo tawhay gid. Nga balaan mo gid nga kung baskin ano matabo, kaon ka gid niya Japon. Baskin kalain ang like kung may pakadtuan ni siya nga nang hindi siya sa imo nga mind nga amo ni pakadto niya. Pero kwaon ka niya kay i-sustain ka gid ni Lord. Sustain ka gid niya sa tanan-tanan niya. Amazing si Lord. Wow. Amen. So
Thank you, Clint. No? Anything you want to add? No, I-share ko lang and tong verse nga na ano ko last namon ng sharing namon ba. Nga nag-connect man siya siguro sa akon subungan nga journey. Lalo na sa mga nagbago na pero duwa-duwa Japon nga daw basi isip sila nga ang isip sa mga tao sa inyo. Kay pala inom ka ganyan dati tapos syempre daw hindi ka mapatihan. Hindi ka mapatihan. Sure ba? May mga tapos wala naman. Para makampante kagid nga based sa Bible ba nang halinggid sa Ginoo. Sa Isaiah 43:18 and 19. Nga forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Wow. So, ang ako lang gid nga once na nagbaguhon ka gid ni Lord, mag-glow ka gid. Yeah. Nga tanan gid nga tao makahambal gid nga nagbago ka na. Nga tuod ang Ginoo. Nga tuod gid ang Ginoo. Ma-amaze lang gid ko nga muna si Lord ka buod ka grabe gid siya. Ang grace niya gid. Yeah. Grace niya gid sustain sa aton tanan. So, thank you, Clint. No? So, do you not perceive it? No? Bali ito sa verse nga to, I am doing a new thing. So, maski bala mo man nga do, wala lagi ka katabo, wala gyapon. Pero si Lord, ara na, nag-work na siya. Ara gid siya. No? So, thank you, Clint. So, before I end, I just want to also, I want to add gid sa mga tao nga confused sa kabuhi. No, kung tuod ba nga ga-exist ang Ginoo, kung kaya kababuligan sang Ginoo. No, ambal diri sa John 3:16, no, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. And abag pagidiri, God didn't go to all the trouble of sending his son merely to point out an accusing finger. So abi-abi natin kapag magpalapit kita kay Lord nang okay makasasala ka, hindi ka na batuto ni Lord. Masulod lang ko sa simbahan akong nagbagoon ako. So that's the reason why we come to Jesus kay para mabago kita. No, hindi si Lord amanikin hamba ni Lord sa John 6:37, I will never turn away anyone who comes to me. No, hindi na kumbaga hindi ka gid i-reject ni Lord the moment you come as you are. No, hindi mo kailangan nga ikaw magbago sa sarili mo. That's the reason why nagapalapit kita kay Lord para mabago kita because we need help. And I tell you kapag mag-decide lang gid kita nga i-surrender naton kabuhi naton sa Ginoo, everything will change, no? Everything lift up ka ni Lord from glory to glory. And John 10:10 na mo pagid ni, the thief comes to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, tuod, no? As much as God nga tuod-tuod si Lord, no? Tuod man ang demonyo. And he wants to steal, he wants to kill your destiny, ang imong mga dreams. But here comes Jesus, no? Hambalya dere, I came so that you may have life and have it to the full. Or in other translation, to give you abundant life. Nga mga buhi, kapag gali mga buhi sa kalibutan, nga may peace of mind, nga i-prosper ka gyapon ni Lord, He will give you wealth, He will give you the ability to produce wealth nga may aras ang peace of mind. No? So, amo to, come to Jesus, surrender your life to Jesus, and I tell you, no, hindi ka gid pag i-fail sang Ginoo, okay? Never pa siya nag-fail. Just surrender and trust Him. And if you want also to connect sa amon, kung if you need help nga, Krish, Clint, amo maning life ko, pero I have no one, gusto ko may magbulig man sa akon sa relationship ko kay Lord, then you are very much welcome. Just message me, pwede mo man message si Clint, no, kung mag-join ka mo, lalo sa mga men's gathering, sa mga lalaki dira, you can join their session every week. So, dako gid ni siya nga impact man sa aton nga kabuhi to know who Jesus is. Kag dako gid siya nga help nga may ara ga help sa imo. Unlike para sa akon nga ako lang gid isa nga matumato. Though sa first na libog ka ba kung tama ba ni tanan gina sa diyan ko and all. So ara na kami diri nga dali lang gid kami malaktan. To help you ba? Taga Coronadal. Taga Marbel lang man kami. So, taga Surala si Clint, pero dito siya. Dalawa ako niya. Kung gusto, Surala pa. Marbel, ara lang ko di. Buligan na kamo.
amo kami sinisubong, si Clint amo siya sinisubong, Yes. it's because of Jesus. Nga tuod gid si Lord, nga kaya niya gid magbago sang kabuhi. So kung kaya niya baguhon ang kabuhi ni Clint, ang kabuhi ko, kaya man ni Lord baguhon ang kabuhi mo. Yeah, that's for this episode. Madamo gid nga salamat. Again, this is Krishna and welcome to the Lightroom Podcast. Talk soon. God bless.